Good evening or good morning, depending on where we are right now. I know God's blessings is all upon us right now because as what God said, whenever two or more is gathered in His name, I am in the midst of them. I am Brother Edward Armel Catalan from the main music ministry. They call me Brother Armel. I am married to my sister Berna Catalan with 5 children. Uh, I am second to the eldest of 4 siblings, and I would like to thank Brother Vic Cabral and Sister Emma Cabral for inviting me as one of their guests here in their FB channel and YouTube channel, Be Inspired, uh, wherein to testify on how God renew my life. Uh, in 1985, ito po yung unang pinaka pag-attend ko sa Love Flock na kung saan I was invited to attend the Youth Life in the Spirit Seminar. Pero that time, I am just 14, 15 years old na kung saan medyo hindi ko pa po masyadong, sabi nga na-feel yung presence ni Lord doon dahil up to that point, ang focus ko po is laro, barkada, at saka etc. But in 1986, a year after, 1986, I was again invited to attend the Life in the Spirit seminar naman by ang aking grandfather, si Colonel Primitivo Catalan, na they are already a member of the Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry. Kaya po naka-attend po ako ng Life in the Spirit seminar in 1986. And that time, masasabi ko naman po na nung ma-receive ko ang Holy Spirit, baptism the Holy Spirit on the 1986 Life in the Spirit seminar, ay doon ko po naramdaman na naibsan ang aking burden, ang aking mga galit, sama ng loob sa aking family, sa aking father, at sa aking mga kaibigan na kung saan natuto akong magpatawad, natuto akong mahalin ang mga naging kasamaan ko ng loob. Kaya po that time, masasabi ko na nagbago na rin po ang aking pamumuhay because I've already attending the prayer meeting every Friday at the Love Flock Main Oratory sa Quezon Avenue pa po yun, Quezon Boulevard, na kung saan talagang very inspiring at saka talagang overwhelmed ang pakiramdam mo, lalo na po pagdating ng sa mga joyful songs na halos nangunguna pa ako do sa may harap sa baba nga lang po dahil that time I'm just a member hanggang sa at 1988 na-meet ko po si Brother Nick
na kung saan naglakas loob ako on January of 1988. Naglakas ako ng loob na subukan na nagtanong at kung pwede bang makasali, maka-join sa music ministry because through their singing, na-inspire din po ako na sa mga worship songs. Hindi lang po yun na kahit na alam kong hindi naman ako kumakanta, talagang sabi ko, siguro si Lord naman ang may calling sa akin. At hindi ko rin po alam na dahil kahit sa banyo, hindi naman ako kumakanta. Puro sports nga lang po talaga ako. At that time, 1988, nakapasok naman po ako ng music ministry. But in the Love Flag kasi po, meron po dalawang music ministry na kung saan yung isa po is what we call the Lovables Music Ministry. Yun po, doon po ako napunta. Yan po ang ang music ministry na 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 kumo-cover up sa main music na kapag hindi po sila available sa mga outreaches na gaya ng kaya nga po doon po ako na naging matibay din po sa pananalig kay Lord dahil doon ko po first time naranasan at doon ko po first time na nakita yung ating mga kapatid na may sakit ng mga ng mga leprosy sa Tala Leprosarium, pero nandiyan po talagang sa pagsaserve naman po namin na yun ay talagang niyayakap rin naman po namin sila at dahil po sa yun po isang malaking pagsaserve kay Lord na kung saan tayo nga po is niyakap ni Lord kahit na ano pa mabigat na mga naging kasalanan natin sa Kanya. Kaya yun naman po through the outreaches na ginaganap po namin yun every Saturday by the social services ministry. Doon po namin talaga at doon ko po nakilala ng gusto si Lord kung paano siya magmahal sa ating mga kapwa kahit na ano ka man, may sakit ka or nakakulong ka. Kaya po doon ko rin po naramdaman yung na-express kung paano magmahal ng kung saan yung pagdating ng oh I love you with the love of the Lord, wala yung parang pandidiri or ano, talagang yakap dahil naman po talagang sabi nga po nagsiserve ka kay Lord, so wala kang dapat ikatakot at alam din naman po namin na we are covered by the most precious blood of our Lord dahil nagpre-pray naman po namin bago kaya po maraming nagpapasalamat din po kami that time na talagang that was my overwhelmed experience sa buong buhay ko. And through serving sa Quezon City Jail na kung saan yung mga kapatid natin na mga nagkasala sa batas nandoon ang mga nagbabago ay pagdating sa pagbabalik loob kay Lord, talagang makikita mo yung kanilang yung kanilang pagsisisi. Kaya nga po talagang through the love flock, talagang naramdaman ko rin po yung pagmamahal na ginawa sa akin Lord dahil sabi nga po nung panahon ko na kabataan ko, nung hindi pa ako masyado nare-renewed talagang sabi nga ang parents ko at I am a black sheep sa family. Kaya nga po nung time na yon
Lavables, nandoon na rin po yung talagang nag-serve na rin po kami ng 100% na nagkaroon po kami ng group doon sa aming lavables na kung tawagin kami, natawag po kami na Lost Boys. 13 po kami na puro kalalakihan na pero naging mga lavables members din po yun. At the same time, nagmi-media ministry rin po kami dahil kami po yung mga nagra-run ng mga invitations that time. So, ang aming pong naging rito is si Mama Linda, si Sister Linda Roa, wherein pinakilala niya kami kaya ito ang mga anak ko na halos sa love flag na po kami tumira sa 3rd floor ng Chris Core Building. And that time, talagang masaya rin naman po kami because of Brother Bing. Niyakap niya po kami 13 na mga lavables music ng kalalakihan dahil po pagka meron po siyang mga biglaang healing na gaganapin sa mga 9 o'clock ng umaga, pupungas-pungas pa po kami, tatakbo kami sa oratory, bababa para lang po magkaroon siya ng music ministry. And then, talagang yung service po namin na yun, masasabi ko na talagang fulfilled na talagang pinaramdam sa akin ni Lord na yung sa pagiging tambay ko, sa pagiging ko nung araw is naging tambay ako sa love flock. Kaya po, yun po ang aking naging hanggang sa dumating po si Brother Jess on the month of 1988 of March dahil nag-create po siya kagad ng concert. Kami po, ang Lavables po is binigyan niya po ng opportunity na mag-audition at i-join sa main music ministry at tinanggal niya rin po ang yung sinasabing parang nagkakaroon ng dalawang faction ng music dahil sabi nga po is we are in one family. Si Lord lang naman po ang ating sinaserve, so pinagsama niya po yun that time hanggang sa talagang from Brother Jess, si Brother Jess po ang naging instrument ni Lord sa akin na kung saan po na nakita po na nagkaroon po ako bigla nandiyan po yung lakas ko ng loob na kumanta na natuto ko nagkaroon po ako ng boses na nakapag-solo, nakakapag up to the time na ako na rin po one of the naging soloist ni Brother Bing sa kanyang talks. And that time po talagang sabi ko hindi ko dahil from tambay na eto ako meron pala akong talent through singing na kung saan ginagamit ko as a service kay Lord. Dahil sabi nga po, when we sing, we pray twice, di ba po? And then medyo the year of the 1996, medyo naglaylo po ako dahil po nakapasok po ako sa service ng PNP. I became a police officer in 1996, and doon po nakita ko rin po ang kaibahan ng nandoon na naman po yung kamunduhan na nakita ko dahil sabi nga po talagang hindi mo
nasa sa tao ang ano. Pero talagang still in every operations, kahit anuman pong ano, talagang nagpre-pray din po ako na sabi ko, Lord, guide us, kung especially in these operations, na hari nawa po sa makauwi po at makabalik po kami ng taimtim sa aming mga pamilya. And in my 26 years in the service, still the Lord did not forget me. Hindi niya po ako pinabayaan dahil kung saan po ay kung ako po yung merong pagkakataon na makapag-serve sa Kanya at off ako sa aking trabaho, kahit papano naman po ay still I am serving through the music ministry and singing the worship songs na para po sa Kanya, and I am always lifting up my family na hindi niya rin po talaga pinabayaan, na kung saan His will to tie our family just like His church. No one will separate what God has joined together. Then and now, I will continue in serving the Lord, for He is alive in my heart, in our hearts, and in our lives. Maraming po salamat. At ito po ang inyong lingkod, Brother Armel Catalan po. Nagpapasalamat din po ako kay Brother Vic Cabral and Sister Emma. Thank you very, very much po for this opportunity again. For this opportunity na maisaad ko po ang aking short life testimony na from the start na nakilala ko si Lord up to naging kawal po ako ng batas. Sabi nga po, ako'y naging kawal ni Jesus at ako'y naging kawal ng batas. Kaya maraming pong salamat, at kung saan ay ako po'y muli nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen, Lord. Amen. Thank you, God. Thank you, our Father. And God bless us all. Amen. Amen.